Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:01 sa aga. Nagapanguna nga balita sa syudad, sa mga banwa, sa probinsya sang Iloilo, kag kaingon nga mga probinsya. Mga pananawon sa likod sang mga balita. Inyo mabatian sa Radyo Pilipinas Iloilo News. Mga balita nga magasugata sa inyo nga aga. Ginbantayan, ginsunod, gintipon sang Radyo Pilipinas Iloilo News Team. Gikan sa hulot balitaan. Diretso sa inyong palamatian. Yarian! Radyo Pilipinas Iloilo News! Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Radyo Pilipinas News subong adlaw sang Miyerkules tuig 2026 o kon Marso 4 na kita tuig 2026. Ako ang inyo tagbalita, Jinel Baklay kagkaron sa aton mga pangulong dinalan. OWA Region 6 nakabalag sa masobra 57,000 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Region 6 kag Negros Occidental nga nagaobra sa Middle East. PBBM ginpasulabi ang kahilwayan sa mga Pilipino sa Middle East. OCD hugot ang koordinasyon sa DMW kag OWA sa paghatag suporta sa mga apektado nga OFW sa giyera nga nagaluntad sa Middle East. Pay parking policy sa rooftop sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market ginaduso sa City Council. Income tungaon tungaan sang City Government kag SM Prime Holdings. Munisipyo sang Miagaw ginpaydalom sa rapid assessment kasunod sang magnitude 4.8 nga linog. 125 ka pampubliko nga bulutuan sa Western Visayas nagsuspinde sang face-to-face classes kahapon matapos ang linog nga naeksperyensyahan. Kag Structural Integrity Assessment ginmando sang Office of the Civil Defense Region 6 kasunod sang linog nga naeksperyensyahan sa nadigan nga adlaw. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:04 sa aga, kagkaron sa detalye sang aton mga balita lokal. Pilipinas. Radyo Pilipinas News. OWA Region 6 nakabalhag sang masobra 57,000 ka mga overseas Filipino workers gikan sa Region 6 kag Negros Occidental nga nagatrabaho sa Middle East. Radyo Pilipinas. Radyo Sa detalye sang balita ni Marian Grace Erenieta. Naka-record sang 57,486 ka mga overseas Filipino worker gikan sa Region 6 kag Negros Occidental nga nagaubra sa Middle East ang Overseas Workers Welfare Administration o kon OWA Regional Welfare Office 6. Pahayag sang OWA 6 nga lakip sa mga numero ang mga active kag inactive OWA members as of March 3, 2026. Sa masobra 57,000, 1,896 sa ila ang gikan sa Bahrain, 13,204 sa Kuwait, 1,456 sa Oman, 4,950 sa Qatar, 18,665 sa Saudi Arabia, 15,764 sa United Arab Emirates, 506 sa Lebanon, 554 sa Jordan, 475 sa Israel, 15 sa Iraq, isa sa Iran kag wala naman sa Syria. Lakip sa datos ang mga OFW nga gikan sa Aklan, Antique, Capiz, Guimaras, Iloilo kag Negros Occidental. Pakayag sang OWA Region 6 nga padayon ng ila tanatapan nga nagapabili nga determinado sa pagsiguro sang proteksyon kag sang kaayuhan sa mga OFW kag ila pamilya, ilabi na sa tunga sa nagakalatabo sa Middle East. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Pilipinas. Radyo Pilipinas
Nagapabilin nga prioridad ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagpatod sang kahilwayan sa mga Pilipino nga yara sa Middle East. Sa press ko naging patawag sang Chief Executive ginsiling sini nga dapat nila mapasiguro nga hilway ang mga Pilipino samtang naghahimo sa mga pamaagi para makabalik sa Pilipinas sa mga luyag ma-repatriate. Suno sa Presidente, padayon nga nagapangita sa pamaagi ang gobyerno para himuon ang repatriation kay makatalagam ini nga himuon sa karon bangod masyado kakululbaan ang sitwasyon hindi man opsyon ang pagpalupad sa eroplano bangod halos sirado ang airspace sa mga apektado nga lugar. Kung himuon naman ang by land nga pagbiyahe, delikado man bangod kung makita ang madamo nga salakyan ang mga nagatiruhay nga mga militar basi mabomba ang mga nagarepatriate bangod sang misidentification. Ginapanagyunan sang presidente nga magpangita na isang hilway nga area kung sa din pwede nga makapabilin anay kag malikawan ang mga lugar nga makatalagam. Kaangot sinigin siling ni PBBM nga may ginahimo na sila nga mga bomb shelter para matiniran sa mga Pilipino kag madali nga makadalagan sa mga bomb shelter kung mayara gidman sang air raid alarm. Radyo Pilipinas News. Hugot ang koordinasyon sa Office of the Civil Defense Region 6 sa Department of Migrant Workers and Overseas Workers Welfare Administration sa paghatag suporta kag bulig sa overseas Filipino workers nga maapektuhan sa pagpamomba sang Iran sa pila ka mga pungsod sa Middle East. Ginsiling ni OCD6 Disaster Risk Reduction and Management Division and Operations Chief Attorney Melissa Banyas nga nakahanda man sila maghatag sang logistical support sa mga ahensya ng gobyerno kung kinanglanon. Dugang nga ginsiling niya nga ang DMW, OWA kag ang Department of Foreign Affairs amo ang nagapanguna nga mga ahensya nga naga-attender sa kinahanglanon sang mga OFW. Radyo Pilipinas News. Sa pinakaulihi nga datos sang OWA Region 6 naglabot sa 57,486 sa mga overseas Filipino workers gikan sa Region 6 kag Negros Occidental nga yara sa Middle East. Sandig sa datos sang OWA Regional Office 6 ang numero ginalakipan sa mga active kan inactive OWA members as of March 3. Radyo Pilipinas News. Pay parking policy sa rooftop sang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market ginaduso sa City Council income tungaon sang City Government kag SM Prime Holdings. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Emero Santiagudo. Giendoso sa Iloilo City Council ang pagpanukot sang parking fee sa rooftop sang duha ka pinakadako nga public market sa syudad sang Iloilo. Sa idalom sang ginaduso nga ordinansa magapatuman sang pay parking policy sa rooftop parking sang Iloilo Central Market kag Iloilo Terminal Market. Base sa ordinansa na desisyonan sang Contract Management Committee nga ang rooftop parking spaces sang duha ka merkado publiko iga-operate kag i-manage sang private partner nga amo ang SM Prime Holdings. Magatunga naman sa income sa pay parking ang Iloilo City Government kag ang private partner. Ang CMC gintukod base sa PPP contract sa tunga sang Iloilo City Government kag SM Prime Holdings. Kung madumduman, Oktubre sang tinalikdan nga tuig sang ginbuksan ang Iloilo Terminal Market kag Iloilo Central Market matapos ipaidalom ini sa public-private partnership. Sa idalom sang PPP, ang SM Prime Holdings ang nagpondo sa konstruksyon kag redevelopment sang duha ka merkado publiko nga naglabot sa 1.5 billion pesos. Yara naman sa 500 kasalakyan ang saranga ma-accommodate sang rooftop parking space sang duha ka merkado publiko. Para sa Bagong Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News. Indeklara nga safe ang 5 ka panalgan nga munisipyo sa Miagao, Iloilo kasunod sa giniwat nga rapid assessment bangod sa nagluntad nga magnitude 4.8 nga linog sa giniwat nga rapid assessment sang Municipal Engineer's Office. Wala sang structural damage, wala sang visible cracks sa beams kag columns, kag wala man sa nakita nga cracks sa glass panels kag amuman sa window. Operational man ang electrical system, water supply system kag telecommunications. Ginpasiguro sang lokal nga panguluan sang Banwa nga padayon ng ilang monitoring sa mga posible epekto sang linog. Radyo
Pilipinas News. 125 ka mga pampubliko nga bulutuan sa Western Visayas nagsuspinde sang in-person classes kahapon nga adlaw kasunod sang nagluntad nga linog. Radyo Pilipinas. Sa balita ni Marian Grace Ereñeta. Nagsuspende ang in-person classes ang 125 kabulutuan sa Western Visayas Martes, March 3 matapos ang nagluntad nga linog sang Marso 2. Sa datos ng Department of Education Western Visayas, 81 kabulutuan na nagsuspende ang in-person classes sa Schools Division Office of Iloilo lakip ang mga lokal nga panguluhan sang Tubungan, Oton, Tigbawan, Gimbal kag Iloilo National High School. Sa SDO Iloilo City, may 44 naman kabulutuan ang nagsuspende sang in-person classes sang Martes. Madumduman nga gintay og sang 4.8 magnitude nga linog ang Iloilo, 6:13 sang gabi sang March 2. Gimpahayag ni Hernanes Escolar Jr. tagpapaba sang DepEd Western Visayas nga magahiwas sang structural integrity assessment ang mga bulutuan. Bangod nga wala sang in-person classes, nag-shift sa alternative delivery mode o kon ADM ang mga bulutuan. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Areniata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Office of the Building Official sang Iloilo City Government wala sang na-record nga major structural damage sa mga building sa syudad matapos ang ginpatigayon nga initial rapid structure assessment kasunod sa nagluntad nga linog. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita ni Emer Rose Santiagudo. Wala sang na-record nga dako nga structural damage ang Office of the Building Official o kon OBO sang Iloilo City Government base sa ilang ang ginpatigayon nga initial rapid structural assessment bangod sa magnitude 4.8 nga linog nga nabatsyagan sa Iloilo. Una na nga ginbando ni Iloilo City Mayor Raisa Treñas nga magpatigayon sang rapid structural assessment ang OBO sa mga merkado, condominiums, BPO facilities, kag mga building nga ginapanag-iyahan sang Iloilo City Government. Sandig sa datos sang Iloilo City Emergency Operations Center, as of 10 a.m. sang Marso 3, may na-record nga structural damage sa Ingore Elementary School. May paglitek nga nakitaan sa pader, beams, kag kisame sang eskwelahan. May na-record man nga minor cracks kag fine lines sa pila ka mga edipisyo sang building sang Quintin Salas Daycare Center, TIIC Molo, kag Tansa Baybay Barangay Hall. Ang mga nasambit nga building ipaidalom pa sa validation sang OBO kag City Engineering Office. Samtang naglabot naman sa 36 ka eskwelahan kag duha ka extension campuses sa syudad sang Iloilo ang nagpatuman sang suspensyon sang face-to-face classes sang Martes bangod sang linog. Sandig sa FIVOC sang sentro sang magnitude 4.8 nga linog nga nabatsyagan sang Lunes ang gabiyar sa Gimbal, Iloilo. Kag intensity 4 naman ang nabatsyagan sa syudad sang Iloilo. Para sa Bago Pilipinas, Emerald Santiagudo, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Stable and safe ini ang assessment sang munisipyo sang Tigbawan sa tapos nga magpatigayon sang damage assessment ang LGU bangod sa natabo nga 4.8 nga linog sang Marso 2 sang gabi sa diin ginpangabay ni Mayor Virgilio Teruel ang mga pribado nga building nga nakitaan sang pagkaguba nga mag-report sa Barangay DRRMO para mapadala sa MDRRMO, DSWD kag Provincial Disaster Risk Reduction Management Office para sa nagakaigo nga assistance. Dugang pa sang alkalde nga magpabilin nga kalmado kag hulaton ang dugang nga mga abiso. Radyo Pilipinas News. Ginmando sang Office of the Civil Defense Region 6 ang paghiwat sang inspeksyon sa tanan nga mga edifisyo kag critical infrastructure sa Western Visayas kasunod sang 4.8 nga linog nga nagluntad sa nagdigan nga gabi sa Gimbal, Iloilo kag sa iban pa nga mga areas sa rehiyon. Sa memorandum maging pagwasang OCD Region 6 tanan nga Local Disaster Risk Reduction Management Council kag mga miyembro nga mga ahensya sang Regional Disaster Risk Reduction Management Council ang ginmanduan nga tumudon ang kahalitan sa mga pampubliko kag pribado nga mga edipisyo. Lagi man sa direktiba sang OCD ang pagsumite sang consolidated reports halin sa mga lokal nga opisina agod mangin basihan sang pagplano sa response kag recovery operations. Suno kay OCD Director Raul Fernandez, importante ang koordinasyon sa tunga sang mga engineering offices, building officials, kag local DRRM offices, agon masiguro nga ang tanan nga inspeksyon ginahimo sandig
sa safety standards. Radyo Pilipinas News. Nag-courtesy call sa talatapan sang LTO Regional Office 6 si ICPO Director Colonel Wilbert Parilla. Ginabi-abi siya ni LTO 6 Regional Director Attorney Jodioso Hiduspan II, kaupod kay Assistant Regional Director Jack Kunlo, upod sanday Police Lieutenant Colonel Lindley Barrientos, ICPO Deputy City Director for Administration, kag Police Major Sheila May Sangrines, ICPO spokesperson. Ginistoryahan sa mga opisyal ang mga programa sa pagpasangkad sang road safety campaigns kag pagpatigayon sang free theoretical driving course para sa kwalipikado nga mga partisipante. Amo man ang plano nga deputation sang pila ka mga police women sa pag-assist sa mga law enforcement activities kabayan sang National Women's Month celebration. Ginpayag naman ni LTO 6 Director Hiduspan ang importansya sang unified enforcement, public education kag gender inclusive participation kag kolaborasyon sang LTO Region 6 kag ICPO sa pagpasanyog sang law enforcement kag kampanya sa seguridad. Radyo Pilipinas News. Nag-turnover sang 4 million pesos nga Dole Integrated Livelihood Assistance ang Dole Regional Office 6 sa Iloilo City Government. Gin-turnover nanday Iloilo Field Office Head Dr. Arlene Xiaotong kag Labor and Employment Officer Didith Chavez. Kay Iloilo City Mayor sa Trenyas ang assistance para sa sari-sari store kag rice retailing projects sa mga benepisyaryo. Makabenepisyo sa assistance ang mga marginalized workers sa syudad. Ang programa kabahin sang agenda sang administrasyon ni Presidente Ferdinand R. Marcos Jr. nga hatagan sang bulig ang vulnerable sector, lakip ang persons with disabilities kag mga senior citizens. Pinaagi sa financial assistance sa idalom sang DILP, makabaton ng mga benepisyaryo sang startup capital para sa pagtukod ukon expand sang ilang magagmay nga mga negosyo. Radyo Pilipinas News. Ginpaidalom sa drug test ang 269 ka mga personnel sa Iloilo City Police Office bilang kabahin sang internal cleansing program. Ang mga pulis ang nagikantanan sa police station sa siyudad sang Iloilo. Suno kay ICPO Director Police Colonel Wilbert Parilla, sa drug test ginatakos ang integridad sang kapulisan. Nagakadapat lang suno sa opisyal nga hilway sa illegal nga droga ang mga pulis samtang nagaalagad sila sa pumuluyo. Radyo Pilipinas News. Nakop sang kapulisan ang top 7 regional most wanted person sa barangay Dagitan, Banga, Aklan. Ang suspect kilala nga si alias Andre, kag residente sang ninambitan nga lugar. May kaso siya nga rape nga kagyara sa nagapanago sa amo nga lugar. Gintingog nga puwersa sa Banga Municipal Police Station, Regional Intelligence Unit 6, kag Aklan Police Provincial Office Trackers Team ang nagapatigayon sang operasyon. Sa ginpabaskog nga kampanya kontra wanted persons, prioridad sang PRO6 nga maaresto ang mga may salabton sa layi, agod matagaan hustisya ang ila mga nabiktima. Radyo Pilipinas News. POSMO kag ICTTMO sang Iloilo City Government ang nagpatigayon sang clearing operation sa pila ka mga mayor nga dalanon sa siyudad sang Iloilo. Radyo Pilipinas. Sa detalye sang balita. Bayan sa pagpatigayon sang clearing operation sa pila ka dalanon sa siyudad sang Iloilo, ginpangunahan sang Enforcement and Clearing Team, Public Order and Safety Management Office kag ICTTMO ang paglibot sa mga karsada agud magpatigayon sang clearing operation. Ang Iberna Street, Barangay San Felix kag Barangay Inday sa City proper ang ginpadulungan sang team sa di madamo na dakpan nga naga-illegal park. Humalin sa motorsiklo, private vehicles kag kolorom nga mga salakyan ang gintikitan bangod sa mga biolasyon. Padayon ang operasyon sang ICTTMO kag POSMO agud makabulig tinlo sa dalan batok sa mga traffic violators. Ginpangabayman ng mga motorista nga likawan ng pag-double park o kung illegal parking labi na sa mga makabig mayor nga dalanon. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas News. Nagiwat sa ceremonial Memorandum of Agreement signing para sa Project Libro ang Iloilo Science and Technology University o kon ISATU, Bureau of Jail Management and Penology Regional Office, kagang Philippine Librarians Association Incorporated Western Visayas para mapauswag ang edukasyon kag community rehabilitation. Ang aktibidad ginhiwat sa ISATU Cafeteria Function Room kag ginupdan sa mga leader sang tagsa ka institusyon. Ginpaunahan ni Engineer Gabriel Salistre Jr., SUC President 3 sang ISATU, kaupod kay Jail Senior Superintendent John Montero, Jail Senior Superintendent kag Regional Director
sang Jail Bureau. Nagtambong man sanday Dr. Rovelin Somsyo, presidente sang PLAI WVRLC, Dr. Corazon Corbal, Vice President for Academic Affairs ng ECETU, Dr. Adrian Veloso, Director sang Extension Service Division. Ang Project Libro nagapakita sang nagahugpong nga pagpaninguha sang 3 ka institusyon sa pagpauswag sang edukasyon, pagpaligon sa mga inisyatibo sa rehabilitasyon, kag pagpalapad sang makahulugan nga community outreach sa rehiyon. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. One lane road closure igapatuman sa porsyon sang ginakayo nga buhang flyover sa Haro. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Temporaryo nga siraduhan sa mga motoristang porsyon sa buhang flyover sa buhang Haro kasunod sa nagapadayon nga repair. Sa anunsyo sa Department of Public Works and Highways Region 6, lakip sa pagasiraduhan ang dalan padulong sa Coastal Road. Nagumpisang road closure sang Marso 1 ka magalawig tubtob sa Sabado Marso 7 bangod sang padayon nga repair. May imo man nga mabatyagan ang pagpugok sang trapiko sa area kag ginabisuan ng mga motorista nga mangita sang alternatibo nga lagyan agud hindi mahulan sa trapiko. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. LGU Pasig City nagbaton sa mga composting machinery gikan sa DA, Bureau of Soils and Water Management. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa balita ni Marian Grace Erenieta. Nagbaton sa mga composting facility para sa biodegradable waste ang Pasig City LGU gikan sa Department of Agriculture, Bureau of Soil and Water Management. Gimbaton na City Mayor Stephen Palmares, Vice Mayor Eliezer Chavez, kag mga konsehal ang composting machinery sang Lunes, March 2 sa City Hall grounds sa Barangay Sablugon. Makabenepisyo sa composting machinery ang Ramon Adriano R. Orozco Farm School, Pasig Trade School kag Bayan Farmers Association. Ang pasilidad maga-convert sang biodegradable nga basura sa compost nga makabuhin sa polusyon, masuportahan ang tayuyon nga agrikultura kag mapabaskog ang mga oportunidad sa palangabuhian lokal. Para sa Bagong Pilipinas, Marian Grace Aranyata, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Pagpadasig sang releasing sang pending nga mga ORCR sa mga motorcycle dealer ginmando sang LTO Kaluya Antique sa isla sang Simerara. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report. Sa detalye sang balita. Diin pangunahan sang Land Transportation Office Antique Kaluya Extension ang proseso sang madasig nga pag-release sa mga pending official receipts kag certificate of registration sa mga motorsiklo sa Simerara Island, Kaluya Antique. Kasunod sa pangabay sa mga motorcycle owners ginpangunahan sang LTO Kaluya Extension Office sa pagpamuno ni Miss Mary Jane Roa ang paghiwat sang on-site visit sa motorcycle dealers agud mapadasig ang mga requirements. Hindi malipod santo sa reklamo sa madamo nga motorcycle owners sa isla. May mga ORCR nga wala pa may issue sa malawig nga tinion ka nagalabot pa nga tinuig ini maproseso. Ginpanomdom ni LTO Kaluya Chief Roa nga responsibilidad sang motorcycle dealer ang pagproseso kag pag-release sang registration paper sa ilang mga kliyente. Para sa Bagong Pilipinas, Janelle Baclay, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas News. Oras sa Radyo Pilipinas, Philippine Standard Time, alas 8:25 na sa aga. Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Kag inyo nabatian ang detalye sa mga nagapanguna nga balita sa pagpangalagad sang Radyo Pilipinas News. Subong adlaw sang Miyerkules, kadasig lang sang tiyempo, March 4 na kita. Sa dugang pa nga mga balita kag impormasyon, i-share, i-follow kag i-like lang aton nga Facebook page Radyo Pilipinas Iloilo. Salamat gid sa mga naga-follow ha. Sa aton sining 104,000 followers. Kadasig lang sa aton sining nga pagdamo sa aton nga mga followers. So, padayon kamo sa pag-like kag pag-share sa aton sining nga mga programa kag mga balita diri sa Radyo Pilipinas News, the only government radio station in Western Visayas. Salamat sa mga nag-upload sa aton FB Live, Sir Eugene Roche, Sir Robert Kauyunan, Sir Magdaleno Fajardo, Sir Sherwin Marcoia. Thank you gida sa inyo sini nga pag-upod kadaga. Kung naginlamang inyo alagad ang inyo tagbalita, Janelle Baclay. Maayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Ito ang Presidential Broadcast Service Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino.
naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas, 585 AM.